Mali na naman ang asawa kong mahilig mag-surprise sa akin. Hapon nga naisipan niyang mag-book ng hotel para sa celebration ng aming 4th year wedding anniversary. 8 a.m. ng umaga ngayong araw ay umalis kami ng bahay at habang nasa daan nga kami pinoproblema ko tong mata ko dahil na-allergy nga yan. Uminom na rin naman na ako ng gamot at kahit papano nabawas-bawasan na yung pamamaga. Hindi ko na nga naipakita pero hinatid namin si Jace o yung anak namin sa in-laws ko. Kaya nga sa itinerary ng asawa ko ay dito kami kakain ng tanghalian sa may ramen butcher. Kaso nga lang sarado sila dahil holiday ngayon. Buti na lang dito sa Jollibee open sila kaya dito na kami kumain ng tanghalian. Fast forward, medyo maaga pa sa mga puntong to, may 3 hours pa kami para makapag-check-in. Kaya ang naisip namin dumaan na lang sa SM para bumili ng mga kailangan namin for 2 days. Katapos kasi namin kumain, bloated yung tiyan ko kaya naisip ko maglakad-lakad na lang dito sa SM at pampalipas oras na rin. So pumunta kami dito sa SM Cinema pero walang magandang palabas. Kaya ang ending, pumunta na lang kami sa department store para bumili ng mga kailangan ko din. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, hindi talaga planado to. Surprise talaga niya sa akin kasi nagulat nga ako, naka-check-in na daw siya at mag-impake daw ako. Tunuring asawa naman ako kaya ayun, sinabayan ko na rin yung trip niya. But anyways, pagkatapos namin bayaran lahat ng pinamili namin sa department store ay dumaan kami dito sa may book sale. Sakto din kasi na mahilig yung anak ko sa mga libro kaya binilhan ko na siya ng maraming libro. So yung asawa ko naman dyan namimili siya ng libro niya. Pero sa puntong to, binabayaran ko na yung napili kong libro na ibibigay ko sa anak naming si Jace. Pero yung asawa ko hindi pa niya alam kung ano yung bibilhin niya. Kaya ang ending, wala siyang nabili. Tapos dumaan na rin kami dito sa Watson. Alas 2 oras nga kami palang nasa SM kaya naisipan namin na bumalik na sa kotse dahil mag-check-in na nga kami sa mga puntong to. Tapos habang nasa daan, sabi ko maghanap ng 7-Eleven para bumili ng tubig at itong nabili ko ay Smart C para naman pantanggal ng umay. Kasi medyo naumay ako at bumili rin ako ng tinapay. So, eto talaga hindi ko alam kung saan yung hotel or anong hotel ang pag-i-stayhan namin ng ilang gabi. Pero, ayun na nga, nalaman ko na B-hotel siya dahil nakita ko sa maps ng asawa ko. So, ayun, sa amin kasi talaga, ang love language namin pareho ay pagkain. Char, hindi. Yung asawa ko mahilig sa surprise. Ako naman, okay lang. Char. So, pagkarating namin sa hotel ay nag-check-in lang din yung asawa ko and pumasok na kami sa loob. And magpapahinga na. Char. Charot. De, joke lang. Pakita ko muna sa inyo yung loob. So, sabi ng asawa ko, 4-star daw yun dito sa Quezon City. So, ang 5-star hotel naman is yung Okada, Soler, yan. Pero eto, 4-star hotel daw siya. Tapos, yung room rates ay 3.5 daw per night. Tapos, eto, may king size bed or malaki yung bed. Hindi ko alam kung king, queen, basta malaki siya and very spacious. Tapos, ito yung view sa labas. Don't worry, meron naman yan siyang sliding. Merong ano ba tawag doon? Blinds. Ayun. Ang tagal ko pang naisip. But anyways, ayan nga, may blinds naman yan. So, nabababa. And, ang ganda ng sa labas niya kasi puro building at may puno. Joke lang. Tapos, pakita ko pala yung mga pinamili ko kanina. So, ito yung pinamili ko, tinapay. Tapos, nag-alcohol lang ako. Ay, napakita ko sa inyo, bumili ako ng tissue. Bumili ako ng facial wash. Body wash. Wipes. Bumili ako ng bra. Bumili ng panty. And medyas. And meron tayong Mentos. So, dalawang biniling pang jogging or pang walking na medyas para sa akin. Tapos bumili yung asawa ko ng dalawa niyang medyas din. Dalawang set.
So, sa bawat set, may 3 pairs. Ayan. And, that's it! So, yun lang yung araw namin. Magpapahinga lang. And then, bye!